Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Emong. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Emong! Emong! Anak nang, gumising ka ngang matanda ka. Ay nako, lasing ka na naman. Wika ni Kapitan Epeng. Ano ka ba naman, Kapitan? Para kang bago ng bago. Simula noon ganyan na si Tantang Emong. Wika ni Rene. Oo, alam ko. Simula ng mga binata pa kami, lasinggero na talaga yung albularyo na yan. Ay nako, tulungan mo na nga lang ako. Dali natin to sa bahay tong taong to. Ito ang kadalasang tagpo sa tuwing magpapatrolya ang matandang Kapitan del Barrio sa kanilang lugar. Si Kapitan Ipeng at Mang Emong ay matalik na magkaibigan. Simula binata ay mahilig ng uminom si Mang Emong, ngunit sa kabila ng pagiging lasinggero nito, kilala sa kanilang bayan ang matanda bilang malakas na albularyo. Kinakatakutan din ito ng karamihan dahil sa taglay na pisikal na lakas. Nagsimula ang buhay ni Mang Emong bilang albularyo nang manahin nito ang kakayahan ng kanyang yumaong ama. Pagbabalik tanaw, nang mga panong ito ay nasa edad 20 itong si Emong, palaging nakakarinig ng pangaral sa ama dahil sa kagaspangan ng kilos. Madalas nakakatabig ng kung ano-anong gamit, nakakadisgrasya. Madalas tinatawag ang binata na hari ng sablay. Dahil na din sa mga maling galaw nito, kadalasang nagiging resulta ng kapahamakan ng kanyang sarili. Emong, hindi ka na bata para ulit-ulitin pa mga bagay na dapat mong malaman. Nasa wastong gulang ka na eh. Masaya ko na maging responsableng anak ka para sa amin ng iyong ina. Pero natatakot ako. Napakagaslaw mo kumilos. Hindi ko alam kung magagampanan mo ba ng mayos ang pagiging manggagamot. Maaari mo ba ngayusin ang ugali mo? Wika ni Mang Villarmino habang ginagamot ang pilay na binata. Ito ang ama ni Emong. Tay, simula pa noon, ganito na ang kilos ko. Hindi na ako si Emong kung babaguhin ko pa ang aking sarili. Tugon ni Emong. Hindi na ikaw ang hari ng sablay kapag binago mo ang iyong kilos. Pero hindi ba mas maganda yon? Kahit papano mawawala ang negatibong tingin sa iyo ng tao. At isa pa yung pag-iinom mo. Bawas-bawasan mo, Emong. Hindi maganda sa isang albularyo ang palaging hiningang dragon. Muling wika ni Mang Villarmino. Pasensya ka na, tay, sa sasabihin ko. Pero hindi po ko gagawa ng kahit ano para baguhin ang aking sarili. Heto na ako eh. Nasa tao na kung tatanggapin nila ako o hindi. Hindi ko rin naman pinipilit sa kanila na magustuhan ako. Mananatili kung ano ang gusto kong manatili at aalis ang gusto kong umalis. Ganong kasimple. Napailing na lang si Mang Villarmino sa mga sagot ng binata. Ngunit sa kabila ng negatibong tingin ng mga tao sa kanya, marami ang humahanga sa husay ng binata sa panggagamot. Bukod pa dito, kinakatakutan din ng masamang loob dahil sa angking lakas ng pangangatawan. Naging tanod ang binata kasama ang kaibigang Sepeng. Maraming magnanakaw ng kalabaw ang nahuli ng mga ito. Karamihan ay nababalian ng buto. Hindi na ba titigil to mga magnanakaw na to? Halos gabi-gabi na lang may nawawalang mga hayop dito sa baryo eh. Wika ng binatang Sipeng. Mabuti nga dito sa atin kalabaw lang ang nawawala. Sa kabilang bayan, napapabalitang may mga nawawalang kabataan. Mga ilang linggo ding naglipa na ang ganyang balita
kaya wala nang masyadong lumalabas kapag palubog na ang araw. Nabalitaan ko nga din yan, Emong eh. Ni wala nga nakapagpatunay patungkol doon, tapos ang sabi pa ng mga tao, aswang daw yung kumukuha. Napahinto sa pagtawa si Ipeng dahil seryoso ang mukha ni Emong ng mga oras na yun. Alam mo, Ipeng, naiintriga ako sa balitang yan. Ang totoo, gusto kong pumunta sa kabilang bayan para personal na malaman ng totoong nangyayari. Wika ni Emong habang nakangiti ng nakakaloko. Ay nako, yang ka na naman eh. Mapapahamak ka na naman sa ginagawa mo eh. Hindi pa nga gumagaling yung pilay mo. Eto ka na naman, papasok na naman sa kalokohan. Ano ba kasing meron dyan sa isipan mo, Emong? Ang hilig mong sumuong sa disgrasya. Tanong ng kaibigan. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakarinig sila ng malakas na alulong ng mga aso. Hindi naman ganong kalayo sa kinaroroonan nila ang bukana ng kabilang bayan, kaya pinunta nito ni Emong. Hindi na natin sakop yung nangyayari dyan, Emong. Huwag ka nang tumuloy. Muling wika ng kaibigan. Ngunit determinado ang binata na malaman kung ano ang nangyayari sa lugar. Kaya naman nagpatuloy pa rin ito. Wala namang magawa si Ipeng kung hindi sundan si Emong sa takot na mapahamak ito o hindi kaya maging sanhi ng kaguluhan. Patuloy na naglalakad ang dalawa nang makasalubong nila ang isang babaeng umiiyak. Natataranta itong lumapit sa kanila na tila may kung anong kinakatakutan. Tulungan niyo po ako. Kinuha po nila yung anak ko eh. Wika ng babae. Anong nangyari? Sinong kumuha sa anak mo? Aswang. Aswang yung kumuha sa anak ko. Habang nag-uusap ang mga ito, nakarinig ng malakas na kalabog. Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan. Iniwan ni Emong ang babae kay Ipeng. Dito lang kayo, Ipeng. Huwag mong hiwalayan ang babaeng ito. Titignan ko kung ano ang nangyayari. Dali-daling tumakbo papunta sa pinanggagalingan ng ingay. Habang tumatakbo, bumulaga sa kanya ang isang nilalang mula sa loob ng isang tahanan. Bagyang napatras ang binata dahil isang malaking nilalang na may ulo ng baboy ramo ang tumambad sa kanya. May hawak-hawak na sanggol sa kanang kamay habang may kung anong hinunguya. Walang yakang aswang ka. Ang lakas ng loob mong manalakay sa lugar na ito. Leus! Nandito ka ba? Wika ni Emong. Biglang lumitaw sa likod nito ang isang nilalang na may dalawang ulo ng kalabaw. Isa itong balaw na may dalawang ulo. Oo, nandito kami. Anong anak ng... Saan ba nanggaling ang aswang na yan? Tugon ng isang ulo ng nilalang. Umangil ng malakas ang aswang. Dali-dali itong tumakbo para tumakas. Bilisan natin, Leus. Kailangan nating mailigtas ang hawak niyang sanggol. Tugon ni Emong. Dali-dali namang tumakbo ang nilalang. Si Leus ay ang gabay ng binata. Ang siyang nagbibigay dito ng pambihirang lakas. Ito rin ang dahilan kung bakit malakas ang loob ng binata na sumuong sa ganitong mga sitwasyon. Sinundan ni Emong ang gabay. Nakita niya itong nakikipagbuno sa aswang. Hinanap nito ang sanggol. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil nakita niyang nakalapag sa paanan ng isang puno. Dali-dali niya itong kinuha. Itinakbo pabalik sa kinaroroonan ni Ipeng. Oh, saan naman ang galing yung batang yan? Yan yung anak ko. Maraming salamat nagawa mo siyang iligtas. Pakiusap, patayin mo yung aswang na yun. Marami na siyang kinuwang bata sa lugar na to. Ilang buntis na yung pinatay niya eh. Kasama yung kapatid ko.
Wika ng babae. Napagtanto ni Emong na ang hinunguyan ng nilalang, ito ang sanggol sa sinapupunan. Walang ya talagang mga aswang na yan. Dumito ka lang, Ipeng. Huwag mo silang iwan. May kakatayin lang ako. Wika ni Emong. Ngunit hindi sinunod ni Ipeng ang sinabi nito. Nakalayo na ng ilang hakbang ang kaibigan. Sa kanya ito sinundan. Dali-daling tumakbo si Emong at para maabutan ang kaibigan, ganun din ang ginawa ni Ipeng. Bigla siyang napahinto sa pagtakbo nang makitang naglalaban ang dalawang nilalang. Isa sa mga ito ay may dalawang ulo. Ang isa naman ay may ulo ng baboy ramo. Natanaw niya si Emong na tumalon ng mataas, papunta sa kalaban ng nilalang na may dalawang ulo. Walang pagdadalawang isip na itinarak ang hawak na itak sa likod ng aswang. Umatungal ito ng napakalakas. Itinumba ang sarili para daganan si Emong. Ngunit mabilis na nakatalon ang binata, bitbit ang kanyang itak. Hinawakan ng isa pang nilalang ang paa ng aswang. Iniampas ito ng ilang ulit sa lupa. Nang mawalan ng kakayahang kumilos, nilapitan ito ni Emong at pinugutan ng ulo. Wala kayong karapatan na mabuhay sa mundong ito. Wika ni Emong. Bilisan mo. Itali mo ang katawan niya sa puno. Matagal pa bago sumikat ang araw. Maaari pa siyang mabuhay. Tugon ng nilalang. Hinila ng mga ito ang katawan ng aswang. Itinali sa isang puno. Samantalang ang ulo naman ay itinuhog ni Emong sa kawayan at itinayo sa gilid ng daan. Maraming salamat sa tulong, kaibigan. Nga pala, may dala ka bang inumin? Nakakauhaw makipaglaban sa mga aswang. Wika ni Emong. Masyado ka nang nabubuyo sa pag-inom ng alak. Ito, lunurin mo ang sarili mo. Wika ni Leus. Hayaan mo siyang uminom kung saan siya masaya. Gawin mo! Wika ng isa pang ulo na nagngangalang Ignus. Manahimik ka, Ignus. Basta kalokohan, kinukonsinti mo ang isang to. Hayaan mo siya! Kakaiba talaga ang lasa ng alak niyong mga engkanto. Sa muli, maraming salamat, kaibigan. Dahan-dahan sa pag-inom ng alak, Emong. Baka pagsisiyan mo ito sa huli. Sige na, hindi na ako pwedeng magtagal. Nabibwisit ako sa isang ulo. Malapit na ring sumikat ang araw. Paalam, kaibigan. Hanggang sa susunod, dadalan pa kita ng alak. Wika ng gabay. Matapos ay naglaho na ang malaking nilalang. Dito naman lumapit si Ipeng. Ano yung nilalang na yun? At saka, saan ang galing yung kaibigan mong may dalawang ulo? Ano ba yun, kalabaw? Tanong ni Ipeng. Ay naku po, Ipeng. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat ng bagay. Hayaan mo muna ako magpahinga. Tugon ni Emong. Sabay tungga ng hawak na sisidlan. Hinayaan ito ng kaibigan hanggang sa tuluyang makatulog. At dahil wala nang panganib sa paligid, nagpa siya si Emong na balikan ang iniwang mag-ina. Maya-maya ay sumikat na ang araw. Nagsipaglabasan sa kanilang tahanan ang mga tao. Tumambad ang tanawing gawa ni Emong. Pinuntahan naman ni Ipeng si Emong para gisingin. Emong, gumising ka na. May malaki tayong problema. Wika ni Ipeng. Pupungas-pungas pa ang binata at napabalikwas ito nang makita ang maraming taong nakapaligid sa kanila. Nakaupo siya sa paanan ng puno kung saan niya itinali ang aswang.
Ano bang sinasabi mo? Anak ng... Anong nangyari? Nasaan yung aswang? Tanong ni Emong. Dahil ang nakatali sa puno, hindi na ang nilalang na nakalaban nila, kundi katawan ng taong walang ulo. Bilisan mo, Emong. Umalis na tayo dito bago pa dumating yung mga pulis. Hindi, Ipeng. May patunay akong aswang ang aking nakasagupa at napatay kagabi. Nasaan na yung babaeng iniligtas natin? Nandun na sa kanilang tahanan eh. Kausap ng Kapitan Del Barrio ng lugar na to. Mukhang ipapahuli ka nga ng mga tao eh. Gaya ng sinabi ko, hindi ako natatakot dahil may pruweba ako. May makakapagpatunay ng mga nangyari kagabi. Wika ni Emong. Naupo ito sa paanan ng puno at inantay ang mga susunod na mangyayari. Inalog nito ang sisidlang ibinigay ni Leus at nang maramdamang may kaunti pang laman, ininom ito ng binata. Naku po, kapag naamoy na hiningang dragon ka pa, siguradong mas masasabon ka. Wika ni Ipeng. Maya-maya ay dumating ang tatay ni Ipeng kasama ang ilan sa kanilang mga tanod. Anong nangyari dito? Emong, ano tong Mabaging langit, ikaw ba yung pumatay sa taong to? Tanong ng ama ni Ipeng, si Kapitan Delpin. Opo, Kapitan. Aswang po ang taong yan. May mga pinatay din siya. Kagabi nahuli namin sa aktong pananalakay sa isang tahanan at kausap ng Kapitan Del Barrio sa lugar na ito ang isa sa mga nakaligtas. Wika ni Emong. Amoy alak ka pa. Sa tingin mo maniniwala sa iyo mga kapulisan? Ay nako, Emong, paano ka niyan? Bakit ba napapariwara ka ng ganito? Umiling na lang ang binata dahil wala na rin siyang magagawa para ipaliwanag ang kanyang panig. Hinayaan na lang nitong dumating ang kapulisan para sumuko. Sakto namang pagdating ng mga ito ay ang pagtatapos ng pag-uusap ng kapitan ng lugar na yun at ng babaeng iniligtas nila. Sandali lang. Huwag niyo siyang huhulihin. Walang kasalanan ng taong yan. May makakapagpatunay na aswang nga ang pinatay niya. Wika ng kapitan. Kinausap nito ang kapulisan kasama ang babaeng iniligtas ng binata. Tuluyang napawalang sala si Emong. Ayon din sa kapitan, kapatid ng babaeng iyon ang aswang. Nayanggaw ito at hindi na nagawang agapan hanggang sa hindi na nila kayang pigilan ang pagiging aswang. Ito ang naging simula para tuluyang makilala si Emong sa kanilang lugar. Dahil sa kaganapang iyon kinatakutan ng binata. Sa paglipas ng ilang taon, tuluyan ang ipinamana ng ama ang pagiging manggagamot sa binata at lalo pang lumawak ang kaalaman nito. Hindi lang sa pagpatay ng mga aswang, kundi maging sa paglunas ng iba pang sakit na dulot ng mga elemento. Sa kabila ng kanyang pagkakakilanlan, hindi pa rin nawawala ang kapintasan ni Emong, ang pagiging lasinggero. Balik tayo sa kasalukuyan. Nang mga oras na ito ay nasa kalagitnaan ng panggagamot si Emong, gaya ng inaasahan, nakainom na naman ito. Ano ba naman yan, Emong? Lasing ka na naman. Hindi ka ba nahihiya sa mga pasyente mo? Wika ni Kapitan Ipeng. Ay nako, Ipeng. Para kang bago ng bago. Alam mo namang hindi ako nakakapanggamot ng maayos kapag hindi ako nakakainom. At saka huwag kang mag-alala. Alak ng inkantong iniinom ko. Kaya walang epekto sa aking isipan. Tugon ng matandang si Emong. Nagmumukha lang itong lasing. Pero ang katotohanan matino ang pag-iisip ng matanda. Ito ang epekto na ibinibigay sa kanya ng gabay na balaw na merong dalawang ulo. Bakit ba ang hilig mo kasing uminom ng alak na yan? Ang sama ng amoy at sa palagay ko,
Kapag naamoy ng lamok ang sanyo ng alak na yan, mamamatay din eh. Pero ikaw, sarap na sarap ka pa rin sa pag-inom. Hindi lang kapayapaan ng pag-iisip ang ibinibigay ng alak na ito, Ipeng. Ito din ang nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas at kakayaang makipag-usap sa mga elementong nakakasalamuha ko habang nanggagamot. Gaya na lang ng isang to. Tugon ni Emong habang itinuturo ang kanyang pasyente na nakaupo sa kanyang sala. Kung pagmamasdan ay normal ang kilos nito, ngunit lingid sa kalaman ng karamihan na may engkantong gumagambala sa kanya. Anong nangyari sa kanya, Emong? Isang engkanto ang gumagambala sa kanya. At sa palagay ko, ilang manggagamot na rin ang nilapitan ng taong yan. Tignan mo ang suot niyang mga pangontra. Mukhang napirahan ng gusto ang isang tuwa. Tugon ni Emong. Sa kabila ng edad, hindi pa rin nawawala ang pagiging pilyo ng magkaibigan. Abay, oo nga ano. Bakit hindi mo lapitan at kausapin para malaman natin? Yun talaga ang gagawin ko. Pero teka, wala ka bang gagawin ngayon? Nandito ka sa bahay. Tanong ni Emong. Alam mo namang Biyernes Santo na sa susunod na araw. Kaya wala nang opisina at wala rin masyadong gagawin. Kaya wala sigurong masama kung dadalaw ako dito, ano? Kung sa bagay, hawak mo naman ang oras mo eh. Pero dyan ka na nga muna, mamaya na tayo mag-usap. Asikasuhin ko lang ang pasyente. Pinuntahan nito ang lalaking nag-aantay sa sala. Hindi pa man nagtatagal, biglang napasigaw ang lalaki. Hindi pa ito hinahawakan ni Emong, kaya naman nagtaka ang lahat. Dumungaw ang mga tao sa pintuan at ang ilan sa kanila ay nakikiusyoso sa bintana. Anong nangyayari sa kanya, Emong? Bakit parang sinasapian ng taong yan? Anong parang? Talagang sinasapian siya. Hindi ko lang malaman kung kailan pumasok ang nilalang sa kanyang katawan. Pero hindi na mahalaga ang bagay na yon. Total nandito ka na rin lang. Maaari mo bang kunin yung kulay itim na kahoy doon sa altar? Wika ni Emong. Napakamot naman ng ulo ang kapitan. Kapitan Del Barrio ako, Emong. Tapos utos-utosan mo lang ako. Abay, napupuri ka yata. Nandito ka sa aking tahanan, kaya walang kapi-kapitan dito. Bilisan mo na, mamaya manakit pa tong taong to. Tugon ni Emong. Dali-dali namang tumakbo si Kapitan Ipeng. Kinuha ang sinasabing kahoy ng matanda. Nang maiabot ito ng kapitan sa kanya, walang pagdadalawang isip na itinutok ni Emong ang patpat sa dibdib ng lalaki. Tumigil ka sa pagwawala kung ayaw mong malitsyon dyan sa katawan ng taong sinasapian mo. Wika ni Emong. Biglang tumigil sa pagkilos ang pasyente. Tumingin ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata. Tila ba takot na takot kung anong nilalang ang nasa loob ng taong sinasapian. Pakawalan mo ko at magpakita ka sa akin, walang yaka. Anong karapatan mong igapos ang kagaya kong hari? Tanong ng nakasanib. Karapatan ba ika mo? Nasa loob ka ng aking pamamahay. At dito, walang ibang hari kung hindi ako. Ngayon sagutin mo ang tanong ko, Engkanto. Anong ginagawa mo sa katawan ng taong to? Wika ni Emong. Nagtatago ako. May mga taong humahabol sa akin. Inubos nila ang aking angkad at ako na lang ang natitira. Hari ka ba kamo? Ngayon lang ako nakakita ng haring iniligtas ang sarili at iniwan ang kanyang karian. Bakit? Anong nangyari? Naduwag ka ba? Kamahalan! Pangaasar ni Emong. Lingid sa kalaman nito, seryoso ang kinakaharap na sitwasyon.
Sige lang, tanda. Pagtawanan mo ko sa ngayon. Ilang minuto lang ay makikita mong sinasabi ko. Pagmasdan mong mabuti ang suot na pangontra ng lalaking ito. Kung ilan ang bilang ng mga yan, ay siya din ang bilang ng mga kagaya mong pinatay na mga taong humahabol sa akin. Tawang humahabol sa'yo. At ikaw, isang maharlikang engkanto. Gaya ng sinabi mo, tama ba ako? O meron akong hindi alam tungkol sa inyong mga engkanto? Marami ka pang hindi nalalaman. At nasurpresa ako sa tanda mong yan. Hindi mo alam ang tungkol sa lahing kinabibilangan ng engkantong yan. Sila ay mga engkantong Menero na kung tawagin ay Bulawan. Kadalasan silang naninirahan sa mga kabundukan na maraming deposito ng mamahaling bato at ginto. Nagulat si Emong dahil biglang lumitaw mula sa likuran ng gabay. Ano naman ang rason kung bakit sila tinutugis ng mga tao? At paano namang mangyayari yon? Hindi ba? May kakayahan ang lahat ng engkantong itago ang sarili sa mata ng mga tao. Kaya nga hindi ka nakikita ng iba. Totoo ang sinasabi mo. Marahil may kasama silang kagaya mong may kakayahan na makipagsalamuha sa mga engkanto. Ginagamit nito ang kapangyarihan para matunton ang Bulawan. Tugon ni Leus. Sa mga hindi nakakalam, ang mga Bulawan, uri ng mga engkantong nabibilang sa hanay ng mga dalakitnon at duwende. Sila ang kadalasang nagbabantay ng mga kayamanang nakatago sa kabundukan. At dahil sa likas silang katangiang makahanap ng ginto sa kabundukan, madalas silang hinuhuli ng mga tao na may sapat na kakayahan upang gamitin ito sa paghahanap. Balik tayo sa kwento. Pinaliwanag ng nakasaping Bulawan ang nangyari at kung paano siyang nakaligtas mula sa malagim na kaganapan. Ayon dito, nasa kalagitnaan sila ng pag-iimbak ng mga ginto sa isang bundok nang biglang dumating ang pangkat na binubuo ng 6 na kalalakian. Isa sa mga ito ay ang lalaking sinapian ng nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang magtago ng hari. Pumuslit ito sa pagpasok sa katawan ng lalaki. Nanatili ang haring Bulawan sa katawan ng pasyente sa mahabang panahon. At dahil hindi maaaring magsama ang dalawang elemento sa iisang katawan, nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang lalaki. Kaya nagpatingin ito sa albularyo at nalaman na manggagamot na isang Bulawan ang nananahan sa kanyang katawan. Sinubukan itong palabasin ng manggagamot ngunit nabigo ito. Sa halip ay binigyan niya ng pangontra ang pasyente para hindi makalpas ang nilalang na nasa loob ng kanyang katawan. At gaya ng sinabi ng engkanto, pinapatay ng mga kalalakihan ang manggagamot na makakaalam ng tungkol sa Bulawan. Ilang albularyo na ang kanilang nilapitan, ngunit wala sa mga ito ang nagtagumpay. Lahat sila ay nasawi sa kamay ng mga kalalakihang iyon upang mapangalagaan ang sekreto. Kung gugustuhin ko, maaari naman akong lumabas sa katawan ng taong to. Kaso nga lang natatakot ako dahil baka malaman ng Manolo ang kinaroroonan ko at madamay kayo. Tugon ng sanib. Ligtas ka dito sa pamamahay ko at maaari ka nang lumabas sa katawan ng pasyente. Kaya kitang bigyan ng proteksyon kung yan ang nais mo. Wika ni Emong. Paano ako makakasiguro na hindi ka kagaya nila Manolo? Manggagamot din ang taong yon, ngunit nasilaw sa kayamanan. Kaya ito, nanganganib ang buhay ko. Wika ng nakasanib. Makakaasa kang hindi ako kagaya ng sinasabi mong si Manolo.
Wala akong pakialam sa kayamanan. Hanggat may lamang alak ang aking sisidlan. Bahala na kayong magkagulo. Basta ko, iinom ako. Tugon ni Emong. Sabay lagok sa hawak nitong sisidlan. Nang ilapag niya ito sa mesa, laking gulat ng matanda dahil biglang umapaw ang laman nito. Hindi lang alak ang kaya kong ipagkaloob sa'yo. Kapalit ng proteksyon ko manggagamot. Kung may papangako mo sa akin na mananatili akong ligtas sa pamamahay mo, ipagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng kayamanang nakaimbak sa kabundukang iyon. Wika ng sanib. Sabay turo sa bundok na halos wala ng puno. Mabuti na lang din at wala ng tao sa lugar dahil pinauwi na ito ni Kapitan Epeng. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito kaya lumabas ka na dyan. Saluhan ako sa aking pag-inom. Tugon ni Emong. Maya-maya ay nawalan ng malay ang pasyente. Nang mahimasmasan ito, napasigaw ang lalaki dahil hindi nito alam kung paanong napunta sa lugar. Anong ginagawa ko dito? Sino kayo? Ikaw, Kutong Lupa, umalis ka na. Kung ayaw mong sipain kita palabas, bilisan mo! Wika ni Emong. Bagaman naguguluhan, dali-daling tumayo ang lalaki. Tumakbo palabas ng tahanan. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Pasensya na, pero wala akong maibibigay sa iyong pangalan. Wika ng Bulawan. Pero ikaw, Emong, kaya mo siyang bigyan ng pangalan at maging permanenteng gabay. Wika ni Leus. Tama ang sinabi. Teka, balaw na may dalawang ulo. Hindi ba ikaw si Leus? At ang kakambal mo si Ignus? Anong ginagawa niyo dito? Tanong ng Bulawan. Dito ako nakatira kasama ng lasenggong ito. Kaya malakas ang loob niyang sabihin na ligtas ka dito dahil sa akin. Uy, wag mo namang akuin ang lahat. Nandito din ako. Wika ng gabay. Patuloy na nag-usap ang tatlo. Ngunit hindi naririnig o nakikita ni Kapitan Epeng ang kausap ng kaibigan. Kaya naman napatanong ito. Sino ba ang kausap mo dyan, Emog? Lasing ka ba? Ay nako, baka mamaya isipin mo na namang umalis ng bahay mo, ha? Wika ni Kapitan Epeng. Nilingon ito ni Emong at sinabihan si Leus na magpakita sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng kapitan dahil ito din ang nilalang na nakita niya nung makipagsagupaan si Emong sa mga aswang. Maraming taon na ang nakakaraan. Ikaw din yung nilalang na nakita ko nung nakipaglaban, ha? Yung nakipaglaban sa Emong sa aswang. Wika ni Kapitan Epeng. Tama ka. At ngayong nakikita mo na ako. Siguro naman, hindi ka na magtataka kung bakit nagsasalita mag-isa itong kaibigan mo. Napakamot na lang ng ulo si Emong dahil sa sinabi ni Leus. Ay nako, Leus. Alam mo, saka na natin isipin ang tungkol sa bagay na yan. Bulawan, nabanggit mo kanina. Wala kang pangalan, hindi ba? Tama ka. Bakit mo naman naitanong? Gusto kong bigyan ka ng panibagong pagkakakilanlan. Simula ngayon, tatawagin ka sa pangalang Garami. Nanlaki ang mga mata ng Bulawan dahil hindi nito inaasahan na pagkakaloban siya ng pangalan ni Emong. Sa harap ng lahat, biglang nagbago ang anyo nito. Mas lalo siyang lumaki. Mas lalo siyang lumaki na halos kasing tangkad na ni Leus.
Salamat sa pagbibigay mo ng pangalan sa akin, Emong. Ngayon magagamit ko na ng buo ang aking kakayahan. Hindi na ako matatakot sa mga taong naghahangad sa akin. Wika ni Garam. Maging si Emong ay nagulat at halos mawala ang kalasingan nang makita ang malaking pagbabago sa engkanto. Naging matipuno ang pangangatawan at punong-puno ng mga gintong marka. Wala yon. Pero hindi ko inaasahan ganito palang mangyayari. Parang nawala ang kalasingan ko. Tugon ni Emong. Matapos ang gabing iyon, nalinawan si Kapitan Ipeng sa totoong nangyari sa kaibigan. Sa loob ng maraming taon, wala itong alam tungkol sa pinagdadaanan ng kaibigan. Kinabukasan, habang naghahandang umakyat ng kabundukan, napagpasya ni Kapitan Ipeng na samahan si Emong sa kauna-unahang pagkakataon. Nagkaroon ng interes ang matanda sa mga gawain ng kaibigan. Oh, himala na isipan mong sumama. Sigurado ka bang kaya pa ng mga tuhod mo, Ipeng? Tanong ni Emong. Minsan ko lang gagawin to at maaaring ito na ang huling beses. Pero masaya ko dahil nagkaroon ako ng pagkakataong masaksiyan ng hiwaga sa buhay mo. Ewan ko kung anong kalokohan ang pumasok sa isipan mo. Pero ayos yan. Bahala ka. Pagsapit ng hapon ay lumakad ang dalawa. Kailangan nilang makarating sa tuktok ng kabundukan bago sumapit ang hating gabi ng Biyernes Santo. Halos 2 oras na paglalakad ang ginawa ng dalawa bago marating ang tuktok ng burol kung saan namamanata si Emong. Pagdating sa lugar ay gumawa ng siga ang 2 matanda. Kung noon pa sana natin ginawa ang ganito, ay siguro marami na akong karanasan sa mga engkanto. Mas mabuti na ngayon mo lang naranasan ang ganito, Ipeng. Dahil hindi mo makakayanan ang mga mararanasan mo kung umabot ka sa punto na mahirap pa ang sitwasyon. Tugon ni Emong. Pinaliwanag nito ang mga pinagdaanan ng mag-isang namamanata. Ikaw naman kasi, hindi mo naman pinapaliwanag sa akin ang mga karanasan mo noon. Kung hindi kita nakikitang lasing, kung saan-saan ka naman nagsusuot, yun lang naman ang alam ko . Ngayong nakapasok ka na sa mundo ko, maraming bagay ka pang malalaman. At magsisimula yan ngayon. Ano? Magsisimula ngayon? Ay, anong ibig sabihin mo, Ipeng? Hindi lang pag-akyat sa burol na ito at pagdarasalang pamamanata ko. Kada taon, nakikipagsagupaan kami ni Leo sa mga engkantong nakatira sa lugar na ito. Kaya huwag kang magugulat. Kubig lang! Hindi na ituloy ni Emong ang sasabihin. Biglang lumitaw si Leo sa harapan nila Emong. Sa pagkakataong ito ay kasama niya si Garam. Ito ang unang pagkakataon kong makipaglaban. Hindi ko ito naranasan nung mga panahong hari ako. Wika ni Garam. Inikot ni Kapitan Ipeng ang kanyang tingin sa paligid. Nakita nito ang mga matang nakapalibot sa kanila. Emong? Emong? Ano ang mga yan? Ito ang sinasabi ko sa iyo, Ipeng. Kaya magtago ka sa likod ng punong iyon. Tugon ni Emong. Sa kabila ng edad nito, nakikita pa rin ni Kapitan Ipeng ang tikas ng pangangatawan ng kaibigan. Bumunot ng sandata si Emong. Tumayo sa likuran ni Leus. Nagliwanag ang mga mata ng gabay. Tumugon ito sa hawak na itak ng matanda. Habang pinagmamasdan ni Kapitan Ipeng ang kaibigan, nakita nito ang binatang Emong. Bagaman matagal silang magkakilala,
Ngayon niya lang muli masisilayan kung paanong makipaglaban ang matanda. Naglabasan mula sa madilim ang mga nilalang. Nagsipag-angilan ang mga ito habang naglalakad papunta sa kinaroroonan nila Emong. Emong, handa ka na ba? Siguradong magiging masaya to Wika ng gabay. Ilang beses mo nang tinanong sa akin ang bagay na yan. Parang hindi mo ko kilala. Kailan ba ako hindi naging handa? Pabuti pa itong si Ignos. Kabisado na ako. Tignan natin. Huling wika ni Leus. Hinawakan ni Emong ang likod ng nilalang. Nawala ang isa sa mga ulo nito. Nakita ni Kapitan Ipeng ang paglabas ng liwanag sa katawan ni Leus. Pumasok ito sa katawan ni Emong. Unti-unting nagbago ang katawan ng matanda. Tila nagbalik ito sa pagiging binata. 30 minuto lang ang itatagal ng kakayahan. Kaya bilisan mo. Sobra na ang 30 minuto para sa labang ito, Leos. Tugon ni Emong. Matapos ay tumakbo ito papunta sa mga kalaban. Patuloy lang na pinapanood ni Kapitan Ipeng ang kanyang kaibigan. Nagtagal ang laban sa loob ng 20 minuto. Kusang nag-atrasan ang mga ito nang mapagtantong wala silang panalo. Tapos na ba? Tapos na ba yun? Emong! Tapos na ba ang laban? Ayos ka lang ba? Diyan ka lang. Maaaring nasa paligid pa ang mga kalaban. Tugon ni Emong. Maging ang boses nito ay nagbago matapos ng pagsanib. Pinakiramdaman nito ang paligid, ngunit wala na ang mga nilalang na kumikilos. Mukhang tapos na nga ang laban. Pero sigurado ka ba nakakayanin mo na mag-isa, Emong? Tanong ni Leus. Nagtaka si Kapitan Ipeng kung ano ang ibig sabihin ni Leus. Teka, ano ba yung sinasabi ni Leos? Ang akala ko ba tapos na ang laban? May isa pang pagsubok si Emong. Yon ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil dito titimbangin ng mga elemento kung nararapat pa rin ba si Emong sa kasalukuyan niyang katungkulan. Tugon ni Leus. Tinignan ni Kapitan Ipeng ang kaibigan. Napansin niya ang pagbabago sa kilos nito. Anong nangyari sa'yo, Emong? Ayos ka lang ba? Tanong ni Kapitan Ipeng. Ngunit hindi sumasagot si Emong. Makailang ulit pa niya itong tinanong. Kaso nga lang nanatili lang na tahimik ang matanda. Nakalood lang ito habang nakatungo ang ulo. Huwag mo siyang istorbohin. Kasalukuyang nasa kalagitnaan ng pagdinilay si Emong. Maya-maya lang, darating na ang huling pagsubok. Wika ni Leus. Nag-antay ng ilang minuto ang matanda. Hindi pa rin nawala ang pag-aalala nito sa kaibigan dahil hindi pa rin kumikilos si Emong. Gayunpaman, wala na siyang magagawa dahil hindi niya alam kung paanong tutulungan ang kaibigan. Maya-maya pa ay biglang nakarinig ng malakas na dugongdong. Napatayo si Kapitan Ipeng. Nakita ang isang malaking nilalang na paparating. Tinignan nito si Leus at Garam. Hindi kumilos ang mga ito na tila hinahayaang mag-isa si Emong. Ano, Leos? Hindi niyo ba tutulungan si Emong? Tanong ng kapitan. Oo nga, at gabay ako ni Emong. Kaming dalawa ni Ignos. Pero minsan, kailangan niyang humarap sa mga pagsubok na mag-isa. Malaki ang tiwala kung malalampasan niya ang lahat ng ito. Magtiwala ka sa kaibigan mo, Ipeng. Kakaiba ang lakas ni Emong.
Hindi to basta-basta magpapatalo. Ilang laban na ang napagdaanan niya. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin siya. Tugon ni Leus. Muli nitong pinagmasdan ng kaibigan at sa pagkakataong iyon, unti-unting tumatayo si Emong. Tinanggal nito ang kanyang pang-itaas. Tumambad ang mga pilat at galos sa mga nagdaan na laban. Napagtanto ni Kapitan Epeng na tama ang sinasabi ng gabay nito. Huminto ang nilalang sa harapan ni Emong. Itinaas nito ang kamay na may hawak na pamalo. Tumingala si Emong. Inantay ang pagbagsak nito sa kanya. Bumulusok pababa ang kamay ng nilalang. Laking gulat ng kapitan dahil hindi niya nakitang umalis sa kinakatayuan ng matanda. Ngunit nang humupa ang alikabok, nanlaki mga mata nito dahil wala na sa kinakatayuan ng kaibigan. Inangat ng nilalang ang kanyang sandata. Nakita na wala na doon si Emong. Nagpalinga-linga ito. Hinanap ang matanda. Nang biglang napabaling ang ulo nito nang suntukin siya ni Emong. Napatras ang nilalang hanggang sa nawalan ito ng balanse. Dali-daling tumakbo si Emong at inundayan ng taga ang kalaban. Dumagungdong ang atake ni Emong. Hindi na makatayo ang kalaban. Hindi makapaniwala si Kapitan Epeng na ganun kalakas ang kaibigan. Pambihira. Mabuti na lang at naging magkaibigan kami ng taong to. Hindi pala birong maging kalaban sa Emong. Wika ni Kapitan Epeng. Maya-maya huminto na sa pag-atake ang magkabilang panig. Naglakad palayo ang malaking nilalang. Ano nangyari? Bakit naglalakad palayo yung kalaban? Tanong ni Kapitan Epeng. Tapos na ang laban. Nanalo na ang kaibigan mo. Sabi ko sa'yo kayang-kaya yan ni Emong. Tugon ng gabay. Tinignan nito si Emong. Nakita ang unti-unting pagbagsak. Dali-daling tumakbo ang kapitan para alalayan ito. Ano ka ba naman? Kung kailan naman tumanda tayo, ngayon ko lang nasaksihan na ganito pala yung hirap na pinagdadaanan mo. Wika ni Kapitan Epeng habang inaalalayan ang kaibigan. Huwag kang mag-alala. Dahil magiging ayos lang siya pagsikat ng araw. Siguradong babalik na ang lakas niya. Maiwan na namin kayo. Malapit na ring lumabas ang araw. Alak lang ang katapat ni Emong. Huwag mo masyadong isipin. Wika ng gabay. Matapos ay naglaho na ito. Naiwan si Garam na noon ay nakaupo lang sa tabi ni Emong. Hindi ako nagkamali ng taong papanigan. Ipabot mo sa kanya ang aking pasasalamat kung sakaling magising na siya. Wika ni Garam. Ay walang problema, Garam. Makakarating ang nais mong sabihin. Tugon ng kapitan. Pagsikat ng araw, nagising si Emong. Pupungas-pungas pa itong tumayo. Nakita ang kaibigan na nakasandal sa puno at natutulog. Minabuti nitong antaying magising si Kapitan Epeng para makapagpahinga. Matapos ang mahabang gabi ay napagtanto ni Emong. Kailanman hindi siya iniwan ng kaibigan. Sa kabila ng delikadong sitwasyon ay nanatili ito sa kanyang tabi. Hapon na nang magising ang kapitan. Nakita nito si Emong na nag-aayos ng mga gamit. Hoy, Peng! Gising ka na pala. Halika na at papalubog na ang araw. Ay siguradong nag-aalala yung mga apo mo. Ay, abay. Oo nga Napasarap ang tulog ko At teka, sandali nga.
Ayos ka lang ba? Kaya mo bang bumaba? Oo naman. Kung gusto mo, sumakay ka pa sa likod ko Ipapasan pa kita Masayang bumaba ng burol ang dalawa. Pagdating ni Emong sa kanilang tahanan ay nagulat ito. Napakatahimik ng paligid. Maging ang mga alaga nitong gansa, hindi nag-iingay. Nang mga oras na yun, nakauwi na sa kanilang tahanan si Kapitan Ipeng. Mag-isang pumasok sa tahanan si Emong. Nagulat ang matanda. May nakitang 2 pares ng sapatos sa atangan ng bahay. At dahil bukas ang pintuan, marahang pumasok si Emong. Nakita ang 2 kalalakihang nakaupo sa kanyang sala. Pasensya ka na kung tumuloy na ako ng walang pasabi. May kailangan ako sa'yo at hindi to makakapag-intay. Wika ng lalaki. Hindi to kilala ng matanda, kaya maingat siyang sumagot. Maaari ko bang malaman kung sino ka at anong kailangan mo? Pasensya na sa aking kabastusan. Hindi muna ako nagpakilala. Ang pangalan ko ay Manolo at nasa iyong isang bagay na mahalaga sa akin. Tugon ni Manolo. Biglang natigilan ang matanda dahil sa mga nalaman, ngunit hindi ito nagpalata. Ganun ba? Ay sige, maupo ka muna at ikukuha ko kayo ng maiinom. Pagpasensya nyo na ang aking tahanan. Mangyari kasi buong araw akong nasa burol. Wika ng matanda habang naglalakad papunta sa kusina. Oo, alam ko. Namamanata ka tuwing Biyernes Santo. Ito rin ang dahilan kung bakit tumuloy na lang ako sa iyong bahay. Tugon ni Manolo habang iniikot ang tingin sa paligid. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang sinasabi mo? Tanong ni Emong. Naupo ito sa harap ni Manolo. Tinitigan sa mata si Manolo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy patanda. Nasaan ang bulawada? Tugon ni Manolo. Tumawa ng malakas si Emong. Kinuha ang bote ng alak. Pasensya na. Pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Tugon ni Emong. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako'y napagamot sa'yo. Tandang-tanda ko pa kung paano mong kinuha ang bulawaan sa katawan ko. Wika ng kasama nitong lalaki. Oo, natatandaan kita. Pero hindi bulawaan ang pinalabas ko sa katawan mo, kung hindi isang itim na 20. Tugon ni Emong. Huwag ka nang magsinungaling, tanda. Dahil alam kong nagsasabi ng totoo ang tauhan ko. Kaya kung ako sa'yo, ilalabas ko na ang engkantong yon. Nang sa ganon, wala nang masamang mangyari sa'yo. Napatakip na lang ng bunganga si Emong. Napagtanto nito, hindi siya nakikilala ng kausap. Kawawa ka naman. Mukhang nagkamali ka ng taong pagbabantaan. Baka nakakalimutan mo. Nasa loob ka ng pamamahay ng isang manggagamot. Tanong ni Emong. Wala akong pakialam kung nasa loob ako ng pamamahay mo. Ilang kagaya mo na ang napatumba ko. Ngayon kung hindi ka makikipagtulungan, siguradong matutulad ka sa kanila. Tugon ni Manolo. Humagalpak sa kakatawa si Emong. Mga manggagamot, nakatulad ko ika mo. Hindi siguro. Dahil kung kagaya ko sila, hindi ka na makakarating sa tahanan ko. Kung sa bagay, iba ka nga naman. Lasinggerong manggagamot na masyadong mataas ang tingin sa sarili. Wika ni Manolo sabay tayo. Hinawakan sa kwelyo si Emong. Oops! Mag-iingat ka sa susunod mong gagawin. Dahil
Marahil baka pagsisiyan mo. Pagsisiyan? Abat talagang... Hindi na naituloy ang sasabihin. Akmang susuntukin na sana ang matanda. Kaso nga lang lumitaw si Leus. Isang malakas sa bigwas ang ibinigay ng nilalang. Dahilan para mawasak ang dingding ng tahanan. Ay naku, Leos! Sinira mo pa ang ating tahanan. Ay naku! Ano, ikaw? Manolo, naniniwala ka na ba? Ang sabi ko pagsisisihan mo, di ba? Wika ni Emong. Naglakad palabas ng tahanan si Leus. Nanlaki ang mga mata ni Manolo nang makita ang balaw na may dalawang ulo. Anong klaseng nilalang yan? At saan ka nanggaling? Sa tingin mo, mahalaga pa bang malaman mong tungkol sa kanya? Sa palagay ko, hindi na. Nilapastangan mo ang aking tahanan. At dahil sa'yo, nasira pa yung dingding ko. Wika ni Emong. Tapusin mo na siya, Emong. Paniguradong babalikan ka ng isang to kapag pinalagpas mo siya. Tama si Leos. Kainin natin yan. Wika ng gabay. Sandali lang, Leos at Ignos. May ilang bagay akong itatanong sa kanya. Pagkatapos nun, kayo na ang bahala kung paano mong pipilipitin ang katawan ng taong yan. Ikaw ang bahala. Gawin mo kung ano ang plano. Ngayon ako naman ang magtatanong sa'yo. Ano ang kailangan nyo sa mga bulawan? At bakit gano'n na lang ang pagnanais nyong makuha sila? Kayamanan. Dahil sila lang ang nakakaalam kung saan nakatago ang malalaking deposito ng ginto. Hindi ba pagiging makasarili ang ginagawa mo? May buhay ang mga nilalang na ginagamit nyo. Hindi mo ba alam yon? Ano pa ang magiging silbi nila sa mundong ito? Hindi ba yun naman talaga dapat? Pagsilbihan tayong mga tao gamit ang kanilang kakayahan. Baluktot nga ang prinsipyo mo. Pasensya na. Hindi kita maaaring palampasin. Nakabatay sa iyong kasagutan ng iyong kapalaran. Leos, Ignos, kayo nang bahala sa kanya. Wika ni Emong. Dali-dali naman itong dinampot ng gabay. Inihampas sa lupa. Pilit nagmamakaawa si Manolo, ngunit hindi na pinakinggan ni Emong ang pagsusumamo nito. Nagawang makatakas ng kasama niya, kaso nga lang hinayaan na lang ni Emong dahil alam niya na wala na itong magagawa pa. Tapos na ang problema natin sa Manolo na yon. Siguro naman, magiging panatag na ang isipan ni Karam. Huwag kang magpakampante, Emong. Dahil hindi natin sigurado. Baka may mga kasama pa si Manolo na mas malakas kumpara sa kanya. Hindi kikilos ang mga kagaya niya kung walang sinasandalan. Kaya mas mabuti pang maging handa ka. Kung sakali mang ganon, alam ko naman na hindi niyo ako papabayaan. Wika ni Emong. Hindi sumagot si Leus. Mabilis na itong naglaho. Sandali lang, nako! Sinong mag-aayos ng dingding? Muling wika ni Emong. Nang mapagtanto na wala siyang katulong sa pag-aayos ng nasirang dingding. Alam nito na posibleng mangyari ang sinasabi ng gabay. Kaya naman nanatili itong handa. Ilang minutong nakalipas ay dumating si Garam. Pagbati sa'yo, Tandang Emong. Nabalitaan ko mula kay Leos at Ignos ang ginawa mo. Nais ko lang magpasalamat. Eto, tanggapin mo ang munti kong handog. Wika ni Garam habang inaabot ang isang maliit na sisidlan na punong-puno ng butil ng ginto. Ano
ka ba, Garam? Hindi mo kailangan magpasalamat. Bahagi ito ng aking tungkulin na ibinigay ng tagapaglikha. At isa pa, kaibigan, alam kong hindi pa tapos ang laban. Kaya kailangan nating maging handa. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan ang susunod na episode ng storya, Munting Katanungan, anong pangalan ng dalawang ulo ng balaw? Kayo nang bahala sa ating comment section. Maraming salamat. Paalam.